May nalalabing 55 days na lang bago matapos ang 2023. At sa katulad ko pong mahilig mag-evaluate at mag-plan, isa sa mga araw na yan ay siguradong may magaganap na evaluation and planning. Ang suriin o pulsuhan ang mga naganap sa buong taon at tignan kung ano ang na-accomplish na at hindi pa. At kung may nabago at may natupad na pangarap at may hindi na-achieve na goal. At pagkatapos ng evaluation o pagsusuri, gagawa ka naman ng panibagong plano para makamtan ang ninanais mo. Mga kapatid, halina't pag-aralan po natin ang salita ng Diyos tungkol sa ano ba dapat ang mag-increase o dapat mag-decrease. Ano ang mga dapat na ihangad at iplano sa buhay-buhay. Magandang araw po. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito. Nais naming mangusap ka sa amin upang mapalakas kami at upang manatili kami sa gitna ng iyong kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sino po ang naghahangad ng increase sa kanyang buhay? Pag sinabing increase, ano kaya ang unang pumapasok sa isip mo o ano ang gusto mo? Increase of salary or sales, pagtaas ng sweldo o benta? Woo! Sino ba naman ang ayaw niyan? Increase of customers, employees, disciples, friends, subscribers, or increase of Facebook engagement. May iba gusto ng increase ng possessions, mag-increase ng collection ng shoes, mga sapatos patong-patong na, o mga toys, mga iba't ibang klaseng kasuotan, mga clothes, or anything na kinokollect nila. Of course, we want an increase, not a decrease on those things. Sabi nga nila, deserve mo yan. In the year 2024, I deserve a raise, or even before that, bago matapos ang taong 2023. Deserve ko ang mga increases sa buhay ko. Pero dahil subalit bagamat tayo ay spiritual being, may pinaka-importanting increase na dapat nating idalangin or hangarin. Sapagkat kung ito ang hahangarin at gugustuhin natin, susunod na lang lahat ng klase ng increases sa buhay natin. Ito yung panalangin, Lord, increase our faith. Sa Luke chapter 17 verse 5, and the apostles said to the Lord, increase our faith. Sino po ang mga nanalangin nito? Ang mga apostol, ang mga disipulo ng Diyos. Ito yung panalangin ng mananampalataya. May faith na pero gusto pa na mag-increase. And the apostles said to the Lord, increase our faith. At ano naman po ang response ni Lord Jesus? Verse 6 ng Luke 17, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, as you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Biro mo, kung may pananampalataya ka, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, pwede mong sabihing mabunot ka at matanim sa dagat ang isang halaman. At ito ay susunod. Susunod ang puno sa sinasabi mo. Abay, napaka-imposible naman na mabunot ang isang puno at matanim sa dagat sa harapan mo mismo. Pero ang sinasabing pakahulugan po nito ay ang imposible ay nagiging posible kung may pananampalataya ka. E di lalo na kung napakalaki o napakataas ang iyong pananampalataya kasi may level of faith din po. May sinasabi na great faith. Kaya nga, ang dapat na gustuhin po natin ay ang increase ng ating pananampalataya. Agree? Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Sa istorya pong ito ay may ama na may anak na sinalihan o inalihan ng masamang spirito at di makapagsalita. At naroon si Jesus para pagalingin siya.
Sa Filipino, sabi po ni Jesus, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat ng sinumang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Ang panalangin po ng kulang sa pananampalataya, tulad ng isang ordinaryong tao o tulad nitong ama na to ay, Lord, help my unbelief. Tulungan mo ako na maniwala sa iyo. Dagdagan mo pa ako ng aking pananampalataya. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Kulang na kulang pa. These two kinds of people, ang mga apostol at isang ama ay nanalangin na madagdagan ang kanilang pananampalataya. Ito po ay nangyari noong panahong kasama pa nila ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Tayo sa mga panahong ito, napasama ng pasama ang mga nangyayari sa mundo. Higit na mas kailangan natin ang increase ng ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi masama ang maghangad ng increases sa ating finances, possessions o mga tao sa ating buhay. Pero pag hinangad natin ang increase or pagdagdag ng ating pananampalataya, mas beneficial at mas mabuti ito sa atin because faith can move mountains. Faith moves God to act. Faith strengthens us during trials. We cannot please God without faith. Pag na-please natin si Lord sa pamamagitan ng ating pananampalataya, edi all blessings will come to us. At habang nag-i-increase ang ating pananampalataya, nagdi-decrease naman ang ating problema. Less ang conflicts kasi mawawala na ang mga doubts, fears, pains, anxieties, and worries. When our faith increases, our desire for sins and lusts, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, decreases. And eventually, mawawala pa nga. At sa ganon, matutuwa si Lord, malulugod si Lord sa ating pananampalataya. Pag hiniling naman natin itong increase of faith, ibibigay kaya naman ng Diyos? Siyempre, actually, binigay na nga niya ang susi. Ibinigay niya ito. Ibinigay niya na ito at ibibigay niya pa ng husto. Bibigyan ka ng desire sa puso mo na hanap-hanapin ang salita niya. Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Darating ang pananampalataya sa iyo. Madaragdagan ang pananampalataya mo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Paulit-ulit nating naririnig ito kahit bakit nga kaya? Dahil napaka-importante po ito. Hear the word of God. Whether hearing it from preachers or personally by reading His word at sa personal na devotion mo, maririnig mo ang instructions, boses ng banal na spirito. Hear His word and then faith will come. Mga kapatid, let this be our prayer before the end of this year. Let this be a prayer for the entire 2024, for the whole duration of our life here on planet Earth. Lord, increase my faith. Lord, help my unbelief. Tulungan mo akong maniwala sa iyo at sa kaya mong gawin sa buhay ko. May nagpauso kasi na nasa TV program, sabi nila, hindi kami naniniwala. Hindi sila naniniwala hanggat hindi sila nagpapakita ng live performance. Ito ang sigaw ng madlang people. Hindi kami naniniwala. Wala namang ebidensya. Pero ikaw kapatid na nakikinig ngayon, maniwala ka. Kahit hindi mo pa nakikita. Maniwala ka na nandyan na. May laman na ang wala. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Mahirap naman talaga maniwala pag di nakita. Pero ito ang gusto ni Lord na way ng ating pananaw. Lahat idaan sa pananampalataya. Live by faith. Kaya nga ang dapat mag-increase sa atin, first and foremost, ay ang ating faith. Lord, increase our faith. Lord, help my unbelief. Kapatid, kung may unbelief ka pa, you can cry out with tears tulad ng isang ama na may sakit yung anak niya.
Ang sigaw niya, Lord, I believe. Dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. Tayo po ay sabay-sabay din manalangin at isigaw. Lord, I believe. Help my unbelief. Lord, increase our faith. Yes, Lord. Ito ang gusto kong increase. Increase of faith. Salamat po, O Diyos, at binigay mo ang iyong salita. Ang paraan para magkaroon kami ng faith ay ang patuloy na pagbabasa, pakikinig ng iyong salita. Cause our ears, Lord, to hear you, to hear your word every morning, every evening. Lord, salamat po sa paglago ng aming pananampalataya. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, sa aspeto naman po ng kalusugan, ano po ang gusto ninyong mag-increase? Increase of height, increase of weight, or baka naman hindi increase kundi mayroong i-decrease. But anyway, sa overall po, ang kailangan natin, ang gusto nating increase ay ang increase of faith. Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all.